October 17, 2016, Lunes ng umaga, sa Davidson, Sydney. Sa isang tahimik na subdivision, isang nakakabiglang trahedya ang bumulabog sa katahimikan ng komunidad nang matagpuan ng mga otoridad ang pamilyang Manrique Lutz na wala ng buhay sa loob mismo ng kanilang tahanan. Ang trahedya ay nag-ugat mula sa isang sistematikong pagpapakawala ng carbon monoxide sa loob ng bahay na nagresulta sa pagpanaw ng mag-asawang Fernando at Maria Lutz, kasama ang kanilang dalawang anak. Sino ang tao na sangkot sa likod ng krimeng ito? At ano ang nag-udyok sa kanya para gawin ang bagay na ito? Tuklasin natin sa pagpapatuloy ng kwento. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kilalanin natin ang pamilya Manrique Lutz. Sa Bogota, Colombia, ipinanganak si Maria Claudia noong 1973. Habang abala si Maria sa kanyang pag-aaral ng abogasya, muli silang nagkita ng kababata niyang si Fernando Manrique. Ang simpleng pagkikita ay nauwi sa isang espesyal na relasyon na kalaunan ay nagtulak sa kanila upang magpatuloy sa pagbuo ng kanilang mga pangarap. Sa kanyang pagsusumikap, nakapagtapos si Maria sa pag-aaral at matagumpay na nakapasa sa bar exam. Samantala, si Fernando naman ay dumaan sa iba't ibang propesyon, mula sa pagiging sundalo hanggang sa advertising industry, at sa huli ay pumasok sa larangan ng information technology para sa mas magandang oportunidad. Ang kanilang pagmamahalan ay humantong sa kasalan, at noong year 2000, lumipad sila patungong Sydney, Australia, bit-bit ang kanilang mga working visa upang simulan ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Unti-unting naging maayos ang kanilang pamumuhay sa paglipas ng panahon. Noong January 2005, naging ganap silang Australian citizens. Nakabili sila ng bahay sa 68 Sir Thomas Mitchell Drive, Davidson, New South Wales sa halagang 580,000 Australian dollars. Ngunit kasabay ng kanilang pag-usad ay ang mga mabibigat na desisyon na kailangan nilang harapin. Noong May 15, 2005, isinilang ang kanilang panganay na si Eliza. Sinundan ito ng pagdating ng bunso nilang si Martin noong August 24, 2006. Sa mga larawan ng pamilya, makikita ang kasiyahan ng mag-asawa sa biyayang dala ng kanilang mga anak. Pero sa likod ng bawat ngiti, may lungkot na ikinukubli. Dahil parehong may non-verbal autism, sina Eliza at Martin, isang kondisyon kung saan nahihirapan o hindi talaga makapagsalita ang isang tao. Para makipag-usap, gumagamit ang mga may ganitong kondisyon ng sign language, facial expressions at body language. Dahil dito, napagdesisyonan ni Maria na iwan ang kanyang propesyon bilang abogado upang pagtuunan ng pansin ang kanilang mga anak. Ang desisyong ito ay suportado naman ng kanyang asawang si Fernando na patuloy na nagtrabaho para matustusan ang kanilang pangangailangan. Nang nasa 8 gulang na ang kanilang mga anak, isang mahalagang desisyon ang ginawa ng mag-asawang Maria at Fernando Manrique para kina Eliza at Martin. Ang ipasok sila sa St. Louis School, isang regular na paaralan. Sa kabila ng kondisyon ng mga bata, naniniwala si Maria na mas makabubuti para sa kanila na matutong makisalamuha sa ibang tao kaysa mag-aral sa isang eksklusibong paaralan. Habang nag-aaral, kapansin-pansin ang talento ng magkapatid sa sining. Mahilig silang magpinta at ang panganay na si Eliza naman ay mahilig sumayaw at kumanta. Ang mga hilig na ito ay nagbigay ng kasiyahan hindi lang sa kanila kundi pati na rin sa kanilang mga magulang. Para masubaybayan ang progreso ng kanyang mga anak, nag-volunteer si Maria bilang tagapagluto sa kantin ng kanilang eskwelahan. Sa ganitong paraan, mas napapalapit siya sa araw-araw na buhay ni Eliza at Martin. Ang mga malalapit na kamag-anak nila Maria ay alam ang bigat ng responsibilidad na pasan nilang mag-asawa bilang mga magulang. Pero sa kabila ng hirap, sinasalamin ng dedikasyon ni Maria ang kanyang tatag bilang ina. Araw-araw,
Maaga siyang gumigising para ihanda ang lahat ng kailangan ng kanyang mga anak. Isang patunay ng kanyang walang kapantay na pagmamahal para sa kanila. Monday, October 17, 2016, nag-umpisa ang araw na parang normal lang para sa lahat. Pero bandang alas 10 ng umaga, nagtaka ang kaibigan ni Maria na si Nicole Bramble. Hindi pa kasi dumarating sina Maria at ang kanyang mga anak, kaya napagpasyahan niyang kausapin ang mga guro ni na Eliza at Martin. Doon niya nalaman na hindi rin pumasok ang magkapatid sa eskwela. Dahil dito, tinawagan niya ang cellphone ni Maria, pero direkta lang itong napunta sa voicemail. Nag-alala si Nicole, kaya pinasubukan din niyang tawagan si Fernando, pero wala rin itong sagot. Nang hindi na alam ang gagawin, tinawag nila ang mga pulis bandang 10:15 ng umaga para magsagawa ng investigasyon. Dumating ang 2 police officers sa bahay ng mga Manrique bandang 10:55 ng umaga. Kumatok sila sa pintuan pero walang sumasagot. Sumilip sila sa bintana pero tila walang tao sa loob. Nakakapagtaka kasi lahat ng sasakyan ng pamilya ay nasa garahe. Ibig sabihin, posibleng nasa loob sila ng bahay. Dumating din si Nicole sa lugar at sinabihan ang mga pulis na pumasok sa bahay. Pero tumanggi ang mga ito. Ayon sa protocol, bawal silang pumasok kung walang malinaw na banta o panganib. Sa kabila nito, napilit ni Nicole ang mga pulis na humanap ng ibang paraan. Isa sa mga pulis, si Constable Knight, ang nakahanap ng paraan para maipasok ang kamay niya sa isang bintana at mahila ang kurtina. Sa pag-usod ng kurtina, nakita niya ang katawan ni Maria na tila natutulog lang. Tinawag niya ito ng paulit-ulit pero walang sagot. Sa puntong iyon, ginamit niya ang police radio para humingi ng backup at ambulansya. Habang naghihintay ng reinforcement, nagpasya ang 2 pulis na pumasok sa bahay. Nang mabuksan nila ang pinto, sinalubong sila ng nakakabinging katahimikan. Ilang metro mula sa pinto, natagpuan nila si Fernando na nakahandusay. Pinulsuhan nila ito pero wala na itong buhay. Naglakad pa sila patungo sa kwarto malapit sa hallway. Doon nila nakita si Martin, mukhang natutulog pero tulad ng kanyang ama, wala na rin itong buhay. Sa sahig ng kwarto, nakita rin nila si Tequila, ang alagang aso ng pamilya na wala na ring buhay. Sa isang kwarto naman, magkatabi sina Maria at Eliza sa kama. Para silang natutulog ng mapayapa pero tulad ng iba sa bahay, hindi na rin sila humihinga. Nang dumating ang mga paramedics, ginawa nila ang lahat para i-revive ang pamilya. Pero bandang 10:30 ng umaga, kinumpirma nilang wala ng buhay ang lahat ng miyembro ng pamilyang Manrique. Napakabilis ng pangyayari at hindi nagtagal, maraming police cars ang dumating sa lugar kasama ang forensic team. Sinelyuhan kaagad ang daan patungo sa bahay ng mga Manrique at agad din kinontak ng mga otoridad ang pamilya ni Fernando sa Colombia para ipaalam ang nangyari. Gusto nilang masigurado na ang balita ay maririnig muna ng pamilya bago ito kumalat sa social media o iba pang balita. Sa mga video footage mula sa lugar, makikita ang emosyon ng mga kapitbahay ni na Maria, lalo na nang malaman ang sinapit ni na Eliza at Martin. Sa mga sumunod na araw, tumahimik ang mga otoridad tungkol sa kaso habang iniimbestigahan ang mga detalye. Makalipas ang 2 linggo, nagtipon ng daan-daang tao para alalahanin ang pamilya Manrique na inilarawan bilang mabait, mapagmahal at inspirasyon sa iba. Subalit habang lumalalim ang tahimik na investigasyon, unti-unting nabubunyag ang madilim na katotohanan tungkol kay Fernando. Para maunawaan ang punot dulo ng trahedyang ito, kailangang balikan ang kanilang kwento noong year 2000 nang una silang dumating sa Australia. Ang mga susunod na impormasyon ay hango sa 45 pages inquest report ng mga otoridad sa Australia. Ang malalim na investigasyong ito ay tumagal ng 2.5 taon at inilabas noong May 2019. Base sa mga dokumento, iniwan ni Fernando ang mundo ng advertising at pumasok siya sa larangan ng information technology. Natanggap siya bilang empleyado ng Fuji Xerox, isang sikat at malaking IT firm. Kahit hindi mataas ang posisyon niya sa kumpanya, kumikita siya ng 300,000 Australian dollars kada taon.
Dahil dito, naging maayos ang buhay nila bilang pamilya. Pero noong 2013, nagsimulang malugi ang kumpanya, kaya nagdesisyon ng management na magbawas ng empleyado. Sa kasamaang palad, isa si Fernando sa mga natanggal. Gamit ang kanyang karanasan at kaalaman mula sa Fuji Xerox, hindi siya nagtagal na walang trabaho. Tinanggap siya ng Drake Business Logistics, isang IT consultancy firm. Pero hindi tulad ng dating sahod niya, mas maliit ang kita niya dito, halos $10,000 na lang ang kanyang sinasahod. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang ma-promote siya bilang executive director ng kanilang branch sa Asia. Bukod sa mas malaking sahod, nagbigay din ito sa kanya ng pagkakataon na bumisita sa Asia ng 2 linggo kada buwan. Ayon sa dating katrabaho ni Fernando, isa raw itong awkward IT executive. Mahiyain siya, pero mahusay at eksperto sa kanyang ginagawa. Pero ang mahiyain na Fernando sa Australia ay nagiging ibang tao tuwing nasa Vietnam, Thailand o Pilipinas. Base sa mga ulat, naging superstar si Fernando sa mga bar at nightclub ng Asia. Kung sa Australia o Colombia, hindi siya pinapansin ng mga babae. Iba naman ang trato sa kanya ng mga babae sa Asia. Tila hari raw siya na kanilang sinusunod anuman ang kanyang gustuhin. Bukod sa atensyon ng mga babae, nalulung din siya sa alak. Sa Vietnam, sinubukan pa raw niyang magparetoke. Sa mga bar na pinupuntahan niya, hindi lang basta babae ang kanyang kasama. Tinitiyak daw ni Fernando na ang makakasama niya ay high-class escorts. Isa sa mga babaeng na link sa kanya ay nakilala niya sa Kim's Tien sa Vietnam. Wala raw siyang hiya na ipakilala ito sa kanyang mga katrabaho bilang girlfriend. Ngunit natapos ang kanilang relasyon nang magpanggap ang babae na buntis para kunan siya ng pera. Hindi lang sa Vietnam siya nagkaroon ng nobya. Base sa investigasyon, nagkaroon din siya ng mga relasyon sa Bangkok, Taiwan at Japan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagawa niya itong itago sa kanyang asawa. Ayon sa kaibigan ni Maria, tuwing nagrereklamo si Maria sa hirap ng pag-aalaga sa mga anak, palagi siyang kinukumbinsi ni Fernando na lahat ng ginagawa niya ay para sa kanilang pamilya. Pero habang tumatagal, bumigat ang loob ni Maria. Lumamig ang kanilang relasyon at nauwi pa sa paghihiwalay ng tinutulugan. Para kay Fernando, hindi ito naging problema. Tuwing babiyahe siya papunta sa Asia, para na rin siyang nasa bakasyon ng 2 linggo. Ngunit ang lihim niyang double life ay nabunyag nang buksan ni Maria ang isang bill na dumating sa kanilang bahay. Isa sa mga transaksyon doon ay mula sa isang establishmento sa Asia. Nang isearch niya ito online, nalaman niyang isa pala itong strip club. Matapos ang mainit na komprontasyon, nagdesisyon si Maria na makipag-divorce. Ayon sa kanyang divorce attorney, isang buwan bago ang trahedya, noong September 2016, bumisita si Fernando sa Makati City sa Pilipinas. Doon matatagpuan ang main branch ng kanilang kumpanya sa Asia. Pero imbes na trabaho, 2 linggo niyang kasama ang isang Filipina na itinago sa pangalang Jamie. Sa investigasyon ng mga otoridad, natuklasan nilang nakilala ni Fernando ang 17 years old na si Jamie sa isang bar sa Maynila noong 2015. Ayon sa dalaga, sa loob ng 2 linggo, palagi silang magkasama. Bago bumalik si Fernando sa Australia, pinatigil niya ito sa trabaho sa bar at nangakong susuportahan ang kanyang mga pangangailangan buwan-buwan. Walang malinaw na detalye kung magkano ang allowance na binibigay ni Fernando sa dalaga, pero unang beses daw siyang nabigyan nito noong April 2015. Nangako rin si Fernando na bibilan siya ng lupa at bahay, pero hindi ito natuloy dahil sa trahedya. Ibinahagi ng dalaga na ang huling beses nilang pagkikita ay noong September 2016. Napansin niyang tila stress at problemado si Fernando, lalo na't madalas na raw itong uminom ng alak. Ang hindi alam ng dalaga, umuusad na pala ang proseso ng divorce ni Maria at Fernando noong 2016. Ayon sa abogado ni Maria, nang malaman niya ang mga ginagawa ng asawa, mula sa mga babae hanggang sa mga kahina-hinalang transaksyon, napuno na siya at pinalaya si Fernando. Pero dahil wala itong matutuluyan, pumayag si Maria na manatili si Fernando sa bahay pansamantala habang naghahanap ito ng lugar na malilipatan. Hindi nagtagal ang ganitong setup.
Noong August 17, 2016, muling napatunayan ni Maria na wala nang pakialam si Fernando sa kanilang pamilya. Ayon sa ulat, hinimatay ang kanilang bunsong anak na si Martin sa eskwelahan. Imbes na puntahan ng anak at intindihin ito, hindi man lang mahagilap si Fernando. Hindi rin nito sinasagot ang mga tawag ni Maria. Bukod pa rito, madalas itong magalit at sumigaw sa loob ng bahay, na siyang nagiging dahilan kung bakit nagigising ang mga bata. Dahil dito, galit na galit si Maria at tuluyan ng pinalaya si Fernando. Sa loob ng ilang araw, nanatili ito sa isang hotel. Suportado ng pamilya ni Maria ang kanyang desisyon. Ayon sa interview sa kanyang ina, plano talaga ni Maria na bumalik sa Colombia para magsimula muli. Nais niyang ma-finalize ang kanilang divorce at balak niyang bumalik sa pagiging abogado. Sa tulong ng kanyang pamilya, plano rin niyang dalhin sina Eliza at Martin sa Colombia para magbagong buhay. Ayon naman sa kaibigan niyang si Nicole, palagi raw binabanggit ni Maria kung gaano kahirap ang araw-araw na pag-aalaga sa kanyang mga anak. Dahil dito, lumapit si Maria sa NDIS o National Disability Insurance Scheme, isang ahensya sa Australia na nagbibigay ng suporta sa mga pamilyang may ganitong sitwasyon. Noong September, humingi ng tulong si Maria sa ahensya at noong October 2016, natanggap niya ang balita na aprobado na ang kanyang aplikasyon. Sobrang saya ni Maria nang malaman na magpapadala ang ahensya ng social worker na tutulong sa kanya sa loob ng 2 oras at kalahati sa umaga at 2 oras at kalahati rin sa hapon. Bukod pa roon, makakatanggap siya ng pinansyal na suporta na nagkakahalaga ng 25,000 Australian dollars na magagamit niya para sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Masayang ibinahagi ni Maria ang balitang ito sa kanyang mga kaibigan. Unti-unti raw siyang nakakabangon at balak pa niyang bumalik sa pagtatrabaho habang inaayos ang kanilang divorce. Kung ang divorce ay tila nagiging daan para makapag-move on si Maria, kabaliktaran naman ang epekto nito kay Fernando. Ayon sa resulta ng investigasyon, ang nangyari sa pamilyang Manrique ay isang kaso ng murder at ang itinuturong sospek, si Fernando mismo. Ayon sa mga otoridad, kung milyonaryo at mapera ang tingin kay Fernando ng mga babaeng nakikilala niya sa mga bar sa Asia, iba naman ang kalagayan niya pagdating sa Australia. Isa sa mga posibleng motibo na tinitingnan ng mga investigador ay ang malalang problema nito sa pera. Lumabas sa investigasyon na lubog sa utang si Fernando. Ang perang ginagastos niya sa kanyang mga babae ay nanggagaling lamang sa kanyang mga credit cards, kaya umabot sa halos $8,000 ang utang niya. Bukod pa roon, imbes na magbayad ng buwis sa gobyerno, ginamit niya ang pera para bilhan ng mamahaling regalo ang mga babae. Dahilan kung bakit nagkaroon din siya ng $1,000 na utang sa gobyerno ng Australia. Dagdag pa sa kanyang mga problema na pag-alamang hindi niya rin maayos na nababayaran ang kanilang bahay na nagkakahalaga ng higit $500,000. Imbes na maghulog buwan-buwan, interest lamang ang binabayaran niya. Naging negatibo rin ang balanse ng kanilang savings account at nabunyag na $6 na lamang ang natira sa trust fund ng pamilya. Kung natuloy ang divorce, inaasahang hihiling si Maria ng alimony o pinansyal na suporta mula kay Fernando. Kasama pa rito ang child support para sa kanilang mga anak. Base sa mga kalkulasyon, posibleng magbayad si Fernando ng humigit kumulang $36,000 o halos 4.1 million pesos kada taon para sa pangangailangan nina Eliza at Martin. Dagdag pa rito, may posibilidad na makulong siya o magbayad ng malaking multa sa gobyerno ng Australia dahil sa hindi niya pagbabayad ng buwis. Malaking dagok din ang buwan ng allowance na kailangang ibigay niya kay Jay, ang babaeng sinusuportahan niya sa Pilipinas. Ang kanilang bahay na halos 10 years na nilang tinitirhan ay malamang mareremata ng bangko. Posibleng ipag-utos din ng korte na si Fernando ang magbayad ng renta o amortization sa anumang matutuluyan ng kanyang mag-iina dahil siya lang ang may kakayahang mag-provide nito kahit wala na siyang sapat na pera. Sa dami ng kanyang utang at obligasyon, naniniwala ang mga detectives na ang problema sa pera
ang nagtulak kay Fernando sa madilim na plano para patayin ang kanyang pamilya. Ayaw niyang mamulubi sa bundok ng utang at responsibilidad na kailangang bayaran sa hinaharap. Ayon sa resulta ng investigasyon, ginamit ni Fernando ang carbon monoxide, isang uri ng gas na walang amoy ngunit nakamamatay. Nang mabasa ko ang ulat na ito, napaisip ako kung paano niya nakuha ang naturang gas. Dahil sa Australia, ito ay commercially restricted o hindi basta-basta nabibili ng mga individual. Legal lamang itong makukuha kung ikaw ay representante ng isang kumpanya. Napag-alaman ng mga otoridad na noong September 30, 2016, gumawa si Fernando ng account sa BOC, isang kumpanyang supplier ng gas at welding equipment. Ginamit niya ang pangalan ng Drake Business Logistics, ang kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan para sa account. Nag-order siya ng 2 tangke ng carbon monoxide at inilagay ang delivery address sa bahay ng isang empleyado na itinago sa pangalang Mr. and Mrs. Campos. Nang makausap ng mga autoridad ang mag-asawa, sinabi ng mga ito na tinanong nila si Fernando kung saan gagamitin ang gas. Ang sagot ni Fernando ay gagamitin ito ng isa sa kanilang kumpanya. Napansin din ng nag-deliver ng tangke na tila hindi tama ang address, kaya tinawagan nito si Fernando para kumpirmahin ang order. Matapos makumpirma, itinuloy ang delivery. Pagkatapos niyang makuha ang gas mula sa bahay ng mag-asawang Campos, kinailangan naman niyang maghanap ng paraan para maipasok ito sa bahay ng kanyang mag-iina. Kaya noong October 2, 2016, wala siyang tigil sa pagmamakaawa kay Maria na payagan siyang bumalik sa kanilang bahay. Ginamit niya ang dahilan na wala na siyang matutuluyan at malaki ang kanyang problema sa pera. Ang mabait at maawain na si Maria ay pumayag, pero malinaw na hindi ito para makipagbalikan. Pansamantala lang ang kanyang pagpayag habang naghahanap si Fernando ng bagong matutuluyan. Ayon sa kaibigan ni Maria, 1 linggo bago matagpo ang patay ang pamilya, tila nagbago si Fernando at naging Father of the Year. Tumutulong daw ito sa gawaing bahay, inaasikaso ang mga bata at laging abala sa pag-aayos ng bubong ng kanilang bahay. Ngunit ang hindi alam ng lahat, ang inaayos pala ni Fernando sa bubong ay bahagi ng kanyang kasuklam-suklam na plano. Habang nasa eskwelahan sina Maria at ang mga bata, kinuha ni Fernando ang 2 tangke ng carbon monoxide mula sa bahay ng mga Campos at inilagay ang mga ito sa kanilang garden shed. Sa loob ng ilang araw, gamit ang iba't ibang power tools, naging abala si Fernando sa paglalagay ng isang napakahabang clear plastic hose na itinago niya sa likod ng mga halaman. Noong linggo, October 16, 2016, habang mahimbing na natutulog sina Maria, Martin at Eliza, isinakatuparan na niya ang kanyang plano. Ikinonekta niya ang hose sa tangke na nakatago sa garden shed at mula sa labas, inilusot niya ang hose papasok sa bintana ng kwarto ni Maria at Martin. Ayon sa teorya ng mga otoridad, kumalat ang nakamamatay na gas sa buong bahay dahil sa bentilador na nakabukas sa kwarto. Mainit noon sa Sydney, kaya malamang na ang bentilador ang nagdala ng gas sa bawat sulok ng bahay. Bagamat malinaw na si Fernando ang may kagagawan sa trahedya, pinagtatalunan ng mga eksperto kung intensyon din ba niyang mamatay kasama ang kanyang pamilya. Ayon sa 2 police officers na unang nakakita sa bangkay ni Fernando sa hallway ng bahay, ito ay nakasubsob na para bang naglalakad bago tumumba. Para sa kanila, aksidente lamang itong nalason. Sa kanilang teorya, iniligpit ni Fernando ang kanyang pamilya para mawala ang mga problema nito. Pagkatapos, plano raw sana nitong tumakas papunta sa Maynila upang makasama ang 19 years old niyang nobya na si Jay. Pero matapos ang 2.5 taon ng investigasyon, idineklara ng mga otoridad na nagpakamatay si Fernando kasama ang kanyang asawa at mga anak. Unang rason, walang record na bumili si Fernando ng tiket palabas ng bansa. Pangalawa, winasak nito ang kanyang telepono at ang hard drives ng kanyang mga computer na ayon sa isang psychologist ay indikasyon na hanggang sa huli, nais ni Fernando na manatiling sikreto ang kanyang mga ginawa. Ang tanging bakas na iniwan niya ay ang huling transaksyon sa kanyang bank account, isang remittance
ng halagang $3,411, 4,500 pesos sa palitan noon na ipinadala kay Jay. Ayon sa mga investigador, ito ay maituturing na parting gift o pamamaalam. Nang lumabas ang resulta ng investigasyon sa inquest, marami ang hindi makapaniwala sa mga nangyari sa loob ng tahanan ng mga Manrique, pati na rin sa mga sikreto ni Fernando. Tumanggi ang pamilya ni Maria na magbigay ng anumang pahayag ukol dito. May mga nagsasabi na dapat sana ay kasuhan si Jay at ang kumpanyang BOC dahil sa kapabayaan. Pero isang bagay ang dapat isaalang-alang. Sa pang-5 pahina ng inquest report, nakasaad na ang layunin ng investigasyon ay para maliwanagan kung paano namatay ang pamilya at kung ano ang dapat gawin ng gobyerno para maiwasan ang ganitong pangyayari sa hinaharap.